Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Ang Los Angeles Lakers ay kompleto na ang roster ngayon. Nakabalik na nga sa kanilang mga injuries sa LeBron James at Rui Hachimura. Subalit matinding hamon nga matatanggap nila sa last 12 games ng regular season. Meron nga silang 4-game road trip. At makakalaban din nila sa last 12 games na ito ang number 1 seed OKC Thunder at number 2 seed Houston Rockets ng 2 beses. Andyan din ang Memphis Grizzlies at pati na din ang Golden State Warriors. Ayon nga kay LeBron James ay kontrolado nila ang kanilang destiny ngayon as long as may panalo nila ang kanilang mga games. At tama nga siya, unlike noon ay umaasa sila na matalo ang isang team upang makapasok sa play-in spot o kaya naman sa playoffs. Ngayon nga as long as manalo lang sila ay tiyak na pasok sila sa top 4 ng Western Conference. Ngunit hindi nga ito magiging madali dahil sa mga bigating team na makakaharap nila. Ngunit isang bagay na posibleng pumabor sa kanila ay ang posibleng pagpahinga ng main players ng OKC dahil tiyak na nga ang pwesto nito sa number 1 seed mga kaibigan ng Western Conference. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magtatapos ng season na ito na parte ang LA Lakers ang top 4 ng Western Conference? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Josh Giddey. Kahapon nga ay talagang naging sakit sa ulo siya ng Los Angeles Lakers. Si Coby White ang nag-dominate ng scoring, subalit ang Australian guard nga at ang kanyang all-around performance ang naging malaking problema para sa Lakers. Nagtala siya ng 15 points, 10 rebounds, 17 assists, and 8 steals. At sinapahan pa nga yan ng 36 points si Coby White on 12 of 17 shooting sa field and career-high 31 points si Matisse Pucelis on 12 of 18 shooting sa field. At bukod nga sa kanilang tatlo ay 4 players pa ang gumawa ng higit sa 12 points sa Bulls, kaya naman talagang natambakan nga ang Lakers ng 30 points. Ngunit mabalik tayo kay Josh Giddey. Inalis nga siya ng OKC Thunder hindi dahil sa mahina siya. Sadyang hindi lang nga siya solid fit kay SGA na kung gusto mo nga malabas ang kanyang full potential ay kailangan na siya ang gawin mong point guard at iikutan ng opensa. Isa din nga sa obvious reason ay ang kakulangan ni Josh Giddey ng shooting. Subalit other than that ay solid all-around player nga mga kaibigan ng Australian guard na ito. Sa kanyang last 10 games ay nagtatala siya ng 21.8 points, 9.3 rebounds, and 10.1 assists per game. Subalit kung i-analyze natin ang performance si Josh Giddey, hindi nga siya mahina na 3-point shooter. Ang kanyang shooting form ang problema. Mabagal nga ito na set shot kaya naman hindi siya makatira ng off the dribble. Wala nga siyang pull up or step back dahil sa kanyang shooting form. Limitado nga ang kanyang scoring option dahil dito. At nakakatira lamang siya mga kaibigan ng 3 points tuwing open talaga siya. Subalit bukod dito ay complete player nga si Josh Giddey na may solid floater, playmaking, rebounding, size, and pesky defense para sa isang point guard. Sa palagay nyo ba ay magiging all-star balang araw ang 22-year-old Josh Giddey?